Marahil nga ay namamangha na tayo sa awakening form nitong si Luffy. Ito nga ang kanyang Gear 5 na Sun God Nika. Sa sobrang lakas nga nito ay pinahirapan at tinalo nga nito si Kaido sa Wano Country. At pinaglaruan niya itong si Lucci sa laban nila sa Egghead. Na siguro nga ay naku-curious na kayo kung sino ang makakatalo sa Gear 5 ni Luffy. Dito nga ay ating pag-uusapan kung sino-sino bang mga karakter ang pwede o posibleng makatalo sa Sun God Nika. Bago nga natin ituloy ang video ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging updated sa ating videos na ilalabas. Unahin na nga natin sa listahan itong si Sakazuki Akainu. Siya nga ang kasalukuyang Fleet Admiral ng World Government. Ang Devil Fruit nga ni Akainu ay ang Magma Fruit na isang Logia type. Nang matapos nga ang Marineford War ay nagtungo itong si Akainu sa Wano Country Arc upang hasain pa at palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa ngayon nga ay hindi pa nga natin alam kung gaano na ba talaga kalakas ang naging improvement itong si Akainu. At alam naman natin na itong Devil Fruit ni Akainu ay isa sa mga kahinaan ng Devil Fruit na itong si Luffy. Ngunit nga ay hindi malabong hindi maglaban itong dalawa dahilan nga ay kung maaalala nyo na ito ngang si Akainu ang pumaslang sa kapatid ni Luffy na si Ace. Kung saan hindi nga makakalimutan ni Luffy ang pangyayaring iyon at isa na din sa dahilan kung bakit siya nagsanay ng nagsanay. Pangalawa nga ay itong si Silver's Rayleigh. Alam naman natin na ito ngang si Rayleigh ay ang kanang kamay ng hari ng mga pirata na si Goldie Roger, na kung saan nga ay makikita natin na ang karakter nito ay laging kalmado lamang. Ngunit nga, pagdating sa laban ay nakakagulat din ang kanyang kalakasan, na ito nga ay bihasang-bihasa na gumamit ng haki at kaya pang tumapat sa mga Marine Admirals. Kung maaalala nyo nga, after ng Marineford War ay ito nga ang naging mentor ni Luffy. Tinuruan nga siya nito upang makontrol ang kanyang haki. Pero marahil nga pag nagtagpo ulit itong dalawang ito ay baka maglaban nga ito para masubukan ni Rayleigh kung gaano na ba kalakas itong si Luffy. Ang pangatlo nga ay si Monkey D. Dragon. Yes, tama po kayo. Isa sa ating listahan ay ang ama nitong si Luffy na the world's most wanted man. Kung saan itong ang si Dragon ay ang leader ng Revolutionary Army. Hindi naman siya babansagan na the world's most wanted man kung hindi ito malakas. Hindi pa nga natin din alam kung gaano ba ito kalakas si Dragon. Ngunit sa palagay ko nga ay hindi niya kayang kalabanin ang kanyang anak. Bagkus nga ay siguro magiging magkasama pa ito sa paglaban sa world government. Ang pang-apat nga sa ating listahan ay itong si Dracul Mihawk na tinaguriang the world's greatest swordsman. Ngunit malabo nga itong maglaban ang dalawa kung saan nga ay ipapaubaya nito ni Luffy kay Zoro. Dahil nga na ang goal ni Zoro ay maging world's greatest swordsman na para nga makuha ang ganong title ay dapat matalo niya muna itong si Mihawk. Ang panglima naman ay si Kizaru na makikita nga natin sa latest One Piece manga ay ito ngang si Kizaru ang kalaban ni Luffy, na kung saan ay nakakaya nga ni Kizaru tapatan itong Gear 5 ni Luffy. Ngunit marahil ay hindi pa lubusang nilalabas nitong si Kizaru ang kanyang buong kapangyarihan. At yan nga ang ating aabangan pa sa susunod na chapter ng One Piece manga. Sumunod nga dyan ay itong si Shanks, ang leader ng Red Hair Pirates at kasalukuyang isa sa 4 na emperor. Hindi pa nga rin natin talaga nakita kung gaano ba kalakas itong si Shanks. Ngunit alam naman natin na noong Marineford War nga ay siya nga ang nagpatigil at nagpahinto ng laban kung saan ay sinang-ayunan ito ni Sengoku. Na alam nga nitong si Sengoku kung gaano kalakas itong Red Hair Pirates, na kung itutuloy pa nila ang laban ay baka matalo pa ang mga Marines. Maaari nga itong si Shanks at Luffy ay magharap in the future. Dahilan nga sa pagsauli ni Luffy ng sombrero ni Shanks kung saan dapat matalo muna ni Luffy itong si Shanks. Ang pangpito nga dyan sa ating listahan ay ang 5 Elders o itong Gorosei. Sila nga ay ang may mataas na ranggo na Celestial Dragons kung saan sila ang head ng world government at may mataas na authority sa buong mundo. Sila nga ang nagbibigay utos sa mga seapiece o itong mga Cypherpool sa mga Marines at sila din ang dahilan kung bakit na-abolish itong 7 Warlords of the Sea o ang Shichibukai. Kung itong ang si Luffy at ang 5 Elders ay maglaban, maaaring hindi kayanin ito ni Luffy kahit mag-transform pa ito sa kanyang Gear 5 Sun God Nika. Dahilan nga itong Gorosei ay may maraming tinatagong mga high technology weapons. At bukod pa dyan ay meron nga itong Gorosei na pinakamalalakas na Devil Fruit. Sumunod nga dyan itong si Imu. Una nga nating nakita itong si Imu sa chapter 906 ng One Piece manga at episode 885. Siya nga ang nag-occupy ng empty throne sa gitna ng Marijoa at si Imu nga ang supreme leader ng world government kung saan nga ay pinaglilingkuran siya ng 5 elders o nitong mga Gorosei. Na alam naman natin kung gaano kalakas itong 5 elders na may highest authority na naglilingkod kay
Imo. Sa ganong detalye pa lang ay malalaman mo na talagang malakas itong si Imo. Ang pangsyam nga natin sa listahan at ang panghuli ay walang iba kundi itong si Marshall D. Teach o mas kilala nating Blackbeard na isa sa 4 na Yonko o Emperor. Siya nga kinikilalang malaking hadlang at kalaban sa One Piece na mayroong 2 devil fruit. Una ay ang Dark fruit o ang Yami Yami Nomi na nakuha nga niya ito at kinain matapos paslangin itong si Touch, at ang Tremor fruit na nakuha niya kay Whitebeard na namatay during Marineford War, na isa na din sa magiging kahinaan ni Luffy kung saan kaya nga ng devil fruit ni Blackbeard na mag-absorb at magpawalang bisa ng lahat ng mga devil fruit eaters. Tulad na lang ng laban nila ni Portgas the Ace. Sa ngayon nga ay palaisipan pa din kung gaano kalakas itong si Blackbeard, na kung saan nga paniguradong magiging sobrang intense ng laban nitong si Luffy at Blackbeard. O siya mga idolo, hanggang sa muli, kung sa tingin nyo ay may iba pa kayong naiisip na makakatalo sa Gear 5 ni Luffy na wala sa mga nabanggit, ay i-comment mo na iyan sa ibaba. Maraming salamat, One Piece!